Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinaghinalaan nga ni Doc si Zoe na may ibang lalaki. Alamin natin. Welcome back sa akin channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tuluyan nang nasira ni Madam Chantal si Annalyn kay Zoe matapos nga niyang sisihin si Annalyn na nagpakalat ng lab test result nitong si Zoe na si Annalyn lang mismo ang may kopya at nakakaalam. Galit na galit si Zoe nang sulsulan siya ni Daphne na si Annalyn nga daw ang nahuli niya na nagkakabit at nagdidikit ng mga lab test ni Zoe. Dagdag pa nga at pinakita ni Daphne ang pictures ni Annalyn na kinuhanan niya daw nang mahuli niya ito na nagkakabit. Pinagtanggol nga at hindi naman naniwala si RJ sa bintang ni Daphne dito kay Annalyn dahil alam nga nitong si RJ na hindi magagawa ni Annalyn na siraan ang sarili niyang kapatid at sirain ang tiwala ni Zoe, lalo pa nga daw at magkapatid ito. Pero dahil nga sa sarado ang utak ni Zoe, dahil si Annalyn lang naman daw ang nakakaalam ng sikreto nilang dalawa, ay hinanap at sinugod niya si Annalyn. Nanlilisik ang mga mata ni Zoe. Sinundan agad siya ni RJ para pigilan. Habang si Daphne naman ay tuwang-tuwa at naisagawa na nila ang plano nila ni Madam Chantal na siraan si Annalyn kay Zoe at nagtagumpay nga ang plano nila. Samantala, si Annalyn naman ay walang kaalam-alam na siniraan na pala siya ng lola ni Zoe at nang alalay at pinagmukha siyang masama dito kay Zoe. Matapos makita ni Annalyn ang nagkalat na resulta ng lab test ni Zoe, ay nagtaka na nga siya kung paano nakuha ito sa bag niya at paano at sino kaya ang nagkalat nito para siraan si Zoe at ipagkalat ang sikreto nila sa buong Apex. Hinanap agad ni Annalyn si Zoe para ibalita sana ang nakita niya. Pero laking gulat nga ni Annalyn nang makita niya si Zoe na galit sa kanya. At siya ang sinisisi na naninira at trumaydor sa kanya. Ibinato ni Zoe kay Annalyn ang inabot sa kanya ni Joy na lab test ni Zoe. Nagsisigaw si Zoe kay Annalyn na talaga namang parang sure nga itong si Zoe na talagang si Annalyn ang may gawa ng paglabas ng baho niya. Samantala, todo paliwanag naman itong si Annalyn kay Zoe dahil wala nga talaga siyang kaalam-alam sa sinasabi at pintang ni Zoe. Na siya nga talaga ang nagkakabit at pinakita nitong si Zoe ang picture nga nito si Daphne. Sinabi niya na ipinakita sa kanya ni Daphne ang picture ni Annalyn na nagkakabit ng mga resulta ng lab test. Sumigundo nga naman itong sila Nurse Evan at pinagtanggol si Annalyn. Pero galit pa din si Zoe at sarado ang utak niya kaya hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Nang marinig nga ni Annalyn ang pangalan ni Daphne, ay agad nga niyang naalala na bago siya pumunta ng palengke, ay sinadyang itapon ni Madam Chantal ang bag ni Annalyn at si Daphne nga ang kunyaring tumulong sa kanya para iabot ang bag. Kaya hindi nga malabo na si Daphne ang kumuha ng bag niya nga sa resulta nitong si Zoe. Hinanap at sinugod ni Annalyn si Daphne para kumprontahin sa ginawang paninira nito sa kanya. Nagtalo at gigil na gigil si Annalyn kay Daphne. Pero si Madam Chantal ang sumasagot kay Annalyn. Halatang halata nga na guilty itong si Madam Chantal. Napakana talaga nila ang paninira kay Zoe para isisi kay Annalyn. At si Annalyn ang pagbuntungan ng galit ni Zoe. Nagkagulo sila dahil sa kagagawa ni Madam Chantal. Buong akala ni Madam Chantal na dahil nagkagalit na nga ang dalawang peking magkapatid ay magiging okay na sila ni Zoe at sa kanya na ito kakampi. Pero mali nga ang akala ni Madam Chantal dahil mas galit na Zoe pa din nga ang humarap sa kanya nang kausapin niya nga ito. May bonus pa nga dahil nilait-lait siya nitong si Zoe sa itsura at ugali nito dahil kahit kailan nga daw ay hindi siya magtitiwala sa lola niya. At dahil dismayado nga itong si Madam Chantal ay pinalakas at binola-bola siya ni Daphne. Napakunwari nga ay okay lang daw na ganunin siya ni Zoe dahil nagtagumpay naman daw ang plano nilang dalawa na maging magkaaway sila Zoe at Annalyn. Samantala, nagulat naman nga itong si Daphne sa ipinadala ni Madam Chantal na pera sa account niya.
bilang bayad kay Daphne sa tagumpay ng plano nila na siraan at pag-awayin si Zoe at Annalyn. Kaya naman ginanahan si Daphne na sumunod at gumawa pa ng pinag-uutos ni Madam Chantal dahil marami pa daw imumudmud na pera si Madam Chantal. Dito nga kay Daphne, kapag lagi nga niyang pinapasaya at lagi itong nagtatagumpay sa mga plano nila. Samantala, kinontak na nga ni Nerissa si Dax dahil sa utos na din itong si Zoe na pabalikin si Dax dahil kailangan ngang sabihin at malaman ni Dax na magiging tatay na siya sa magiging anak nila ni Zoe. Agad-agad namang sumunod si Dax at umuwi ng Maynila para makita itong si Zoe. Binalaan ni Nerissa si Dax na wala daw kailangang makaalam ng relasyon nilang dalawa at wag daw silang magpapahuli na magkasama dahil malaking issue na naman nga daw ang mangyayari sa kanilang dalawa, lalo pa nga at isa siyang kriminal. Sa parking lot naman, habang naglilinis ang dalawang boy, nagkwentuhan sila ng balita kay Zoe na buntis nga ito. Hindi sila makapaniwala dito dahil sa pagkakaalam nga nila ay walang jowa si Zoe. Naniwala naman ang isa dahil sa hawak nilang resulta ng lab test ni Zoe. Nabuntis talaga ito at hindi nagsisinungaling ang lab test ng Apex. Itinapon na nga ng boy ang resulta ng test dahil nakumpirma na nga nila ang chismis na buntis talaga si Zoe at nagtataka lang sila kung paano nangyari dahil wala nga daw jowa si Zoe. Nakarating na nga si Dax sa Maynila. Dumiretso siya ng Apex para kitain nga itong si Zoe. Hindi niya nga sinasadya na marinig ang dalawang lalaking nag-uusap habang siya nga ay nagtatago at inaantay na lumabas si Zoe. Kaya nagtaka siya kung ano nga ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya nagpag-alis nga ng dalawa ay agad niya ngang kinuha at binasa ang pinag-uusapan ng dalawa dahil narinig niya nga ang pangalang Zoe. Dito nga ay laking gulat ni Dax nang mabasa na buntis itong si Zoe dahil sa nakita at nabasa niyang resulta ng test. Samantala, sinabihan naman ni RJ si Zoe dahil nag-aalala ito na mag-isa lang kumilos at dapat nga daw inaasikaso ito ng ama ng magiging anak nila. Ilag na ilag naman si Zoe kay RJ dahil ayaw niyang malaman kung sino ang tatay ng anak niya. Napag-isip nga din itong si Giselle na baka nga kriminal din ang boyfriend ni Zoe kaya hindi niya magawang ipakilala ito sa kanila. Naisip ni Giselle ang nalalaman nila dito at kumalat na chismis dati na si Dax ang boyfriend ni Zoe. Kaya naman malalaman at magkaka-idea sila na baka si Dax nga ang tatay ng pinagbubuntis nitong si Zoe. Samantala, pumasok nga si Zoe na may pasa sa braso matapos nga nilang magtalo ni Dax dahil pinaghihinalaan ni Dax na may ibang nakabuntis kay Zoe at may ibang lalaki itong si Zoe. Dahil minsan nga lang dilaw silang magkita ang dalawa. Napansin ni Annalyn ang pasa sa braso ni Zoe at galit na nagtanong si Annalyn dito. Sino kaya at anong dahilan ng pagkakaroon ng pasa ni Zoe sa braso? Ano kaya ang ipapalusot ni Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!